Sina Pagong at Magsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at tutulungin si Pagong. Subalit si Magsing ay tuso at palabiro. Isang araw, sila ay binigyan ni Aling Uling ng isang supot ng pansit. Halika Magsing, kainin natin ang pansit. Nag-aayang sabi ni Pagong. Naku, makakalis yan. Sabi ni Magsing. Ang mabuti pa, hayaan mo na akong kumain yan para sigurado natin na walang laso ng pagkain. Dagdag pa nito. Hindi naman ang may panis, Magsing. At saka hindi naman ibibigay ng panis na pagkain si Aling Uling. Sabi ni Pagong. Kahit na, ako muna kakain. Pagmamatigas ni Magsing. Walang nagawa ang kawawang Pagong kundi pagbigyan ang makulit na kaibigan. Naubos ni Magsing ang pansit at walang natira para kay Pagong. Pasensya ka na, kaibigan. Napasarap ang kain ko ng pansit, kaya walang natira. Sa susunod ka na lang kumain. Paliwanag ng susong Magsing. Dahil sa likas na mabait at pasensya si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong na isang puno ng saging. Magsing, tignan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para nagabunga ay makakain natin ito. Masayang sabi ni Pagong. Gusto ko rin ang saging na yan, Pagong. Ibigay mo na lang sa akin. Sabi ni Magsing. Pasensya ka na. Gusto ko rin kasi nito. Kung gusto mo, hatiin na lang natin. Sa akin? O sige, pero sa akin ay taas na bahagi. Yung parte na may mga daon, ha? Nakangising sabi ni Magsing. Sa akin ang ibabang bahagi. Tanong ni Pagong. Oo, wala akong panahon para mapatubo ng parang mga daon. Ang saging, kaya sa akin na lang ang taas na parte. Sabi ni Magsing. Umuwing malungkot si Pagong dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Magsing ay masayang umuwi dala ang madahon na bahagi ng puno. Nalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Magsing. Subalit makalipas ng isang linggo, nalanta ang tanim ng saging ni Magsing. Si Pagong naman ay natuwa na makita ang umuuspong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito ng titik na titik. Nainggit si Magsing na makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Aba, nagbabunga ang tago ko. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Ang ating tanim ay nalanta at natuyo. Sabi ni Magsing. Inalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sabi ni Mang Isla, Kalabaw, malaki ang pag-asa ng tubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugat. Paliwanag ni Pagong. Kaya pala nalanta ang ating tanim. Nanggigil na sambit ni Magsing. Ang kanilog na mga bunga ng ito. Halika, gawin natin. Anyaya nito. Gusto ko sana, kaya lang, masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin. Sabi ni Pagong. Kung gusto mo, ako na lang ang akyat. Ibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta bigyan niyo lang ako ng ikuti para sa aking merienda. Sabi ni Magsing. Umayag si Pagong sa alok ni Magsing. Subalit na makarating na si Magsing sa taas ng puno, hinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinara para kay Pagong. Akin na lahat ito, Pagong. Gutom na ako. Kung kulang pa ito para sa akin, Tuwang-tuwa, sabi ni Magsing. Nanatili sa itaas ng puno si Magsing at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Magsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Magsing ay nakita niya ang mga tinik kaya humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong, tulungan mo ako. Alisin mo ang mga tinik na ito. Malapit mo ang tuloy at mukhang uulan ng malakas. Pagmamakaawa ni Magsing. Ayoko, napakasalbahe mo. Lagi mo na lang ako iniisahan. Alis mo na ako. Mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning mo na ako habang umuulan. Sabi ni Pagong sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Magsing kundi bumaba sa puno ng saging. Aray! Aray! Natusok ako sa mga tinik. Aray! Daig
susong Magsing. Umanda ka bukas ko po. Ganun niya po sa ginawa mo sa akin. Bulong ito sa sarili. Kinabukasan, kahit maputi pa rin ang mga sugat ni Magsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Hoy, Pagong, umanda ka ngayon. Galit na sabi ni Magsing sabay huli sa Pagong. Anong gagawin mo sa akin? Takot na tanong ni Pagong. Tatanungin kita ng binong-binong. Sabi ni Magsing. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang susong Magsing. O sige, tattarin mo ako ng pinong-pinaw at pagputol-putulin ng sa gayon ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga pantay na katawan kung pinutol mo. Hahaha. Sabi ni Pagong. Nag-isip ng malalim si Magsing. Susunugin na lang kita hanggang sa maging abo ka. Sabi ni Magsing. Hindi ka ba nag-iisip, Magsing? Hindi kami tinatablag ng apoy. Nakikita mo ba ang kapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang kanaman dito. Pagyayabang ni Pagong. Nag-isip na naman ng malalim si Magsing hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Tignan natin kung saan ang tapak mo. Natapos kita dito sa dalampasigan hanggang sa baluhin siya. Sabi ni Magsing. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takon sa dalampasigan. Naku, wag mo akong sinatapon sa dalampasigan. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong na lumoy. Parang awa ko na. Pagmamakaawa ni Pagong. Tuwang-tuwa si Magsing sa pag-aakala na makikaliganti na siya kay Pagong. Todo lakas niya itong tinapon sa dalampasigan. Nagulat ito na makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Hahaha. Naisahan din kita, Magsing. Hindi mo ba alam na gustong-gusto ko ang lumangoy sa dalampasigan at magbabad sa tubig? Salamat, kaibigan. Natutuwa sabi ni Pagong. Balongkot ang ngumit si Magsing. Naisip niya na napagsasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Magsing. Hindi na sila muling nakita ni Pagong. Sabi nga, tusumang si Magsing, naiisahan niya. Okay, ikuan sabi.